ready na po tayo, no? So again, ang ating pong magaling na trainer mula po sa Italy, ano? And of course, ito po ang founder ng Team Europe International. At talaga namang nandun yung puso at dedikasyon nito sa Unity, which is ang Filipino community po natin. Naturuan po tayo at update po tayo sa ating company po ng C1. So, kumusta na ba? Ano na ba yung mangyayari dito po sa ating C1 token? So, palakpakan po natin the founder of Team Europe International, our Director 2-star, Mr. Eddie Oña. Ayan, Sir Eddie, the floor is yours. Okay, Go ahead. Thank you, Ma'am Bet. Thank you ulit, Ma'am Bet. Ayan, nasa part 2 na po tayo. Ma'am Bet, paki-ready nga yung, yung computer sige mo kasi minsan kasi dito nagkakang dito sa pag nandito rin yung Zoom. Yung news, yan, papanoorin na muna natin yung news bago tayo pumasok doon sa token. Kasi pag-uusapan po natin dito, yung token gawa ng sabi po ng ating siruan, si Ma'am Janet, ay focus muna tayo sa token. Kasi nga ay gusto natin na lahat po kayo ay magkaroon po ng C1 token bago po siya mag-launch. Kasi nga ay baka po yung sabi ni Ma'am Yoni kanina, baka to po tayo mag-regret. Kasi yung regret hindi na po yun maibabalik. Kasi hindi natin pinansin. Nakita na po ba? Yes, Ma'am Bet, kita na. Nakikita na, okay. Yan. So, i-play mo muna yung ito po, episode 46. Ayan, paki-play. Yan po yung pinaka latest update po natin sa weekly kahapon lang po yan. Panoorin po muna natin bago po natin pag-usapan yung C1 to. All right, the news is here. We have the excitement going on. Dear leaders, dear business builders from the C1 family across the world. Well, I know you have been waiting for this. I know you've checked it yesterday as well. But the biggest news is the upgrade for free has been extended. This has been extended due to a lot of reasons. Last week, we had a call with the top leaders and we showed them the mechanism of what the C1 token is going to be. Not only that, we've also discussed on various utilities of the C1 token and most importantly, something that most of our members across the world have been waiting for since a long time. All the surprises would be unveiled to you at the event between 7th to 10th of October, and the upgrade for free is still continuing until the 15th of October. So please do make sure that you are tuned into all the information in the back office with your uplines and everywhere where you can get the information from. So please make sure that you keep yourself updated with the news that happens right after the event, because there are some fantastic, most awaited surprises waiting for you to benefit from. Please make sure that you use these extensions every minute, every hour for the upgrade for free until the 15th of October. Stay updated with what's happening in the event if in case you're not here. And if in case you are here, you would be one of the lucky ones. Today is a Sunday. Have a great, fantastic business day ahead and make sure to momentumize, create value for each and every moment that you're here. Because now it's the new revolution. It's the new era of C1. Take care. Have a great business day ahead. Ayan, so yan po. Ayan, napakinggan po natin So, binibigyan pa po ulit tayo ng another chance doon sa mga gustong magparami ng token dahil po yung ating pong epic promotion ay extended po yan hanggang 15th na po ng October. So after the event, kasi ang event po natin ay October 7 to 10 at yung 9 and 10 yung po yung napaka-importante, yung October 9 and 10 kasi nandun po nila i-reveal yung mga update talaga. Kung kaya ay isa po sa sinabi, yung 9 po ay doon po nila ipapakita yung pre-launch ng ating C1 token.
So siguro wag muna tayong mag-expect ng masyadong kasi nga pag sinabing freelance, ibig sabihin Ma'am Beth ay hindi pa siya freelance talaga. Pero papakita na po yung freelance. Pero surprise po lahat Hindi pa nila talaga ini-elaborate lahat kung ano po yung mangyayari sa 9 and 10. So mamaya meron din po diyan sa ating slides, yung slides papakita uli natin about sa C1 token. So yun po ang sinasabi po namin ay kumbaga nag-antay na rin lang tayo ng matagal para dito sa ating pong second wave. Kasi naniniwala kami nitong second wave pag nag-launch po tong ating C1 token ay ito yung nakikita namin na magpapabalik yung pong lakas ng ating C1 kasi alam naman po natin during the pandemic time ang C1 po ang number 1 MLM na lumabas during the pandemic time. Tayo po yung number 1, tayo po yung nanguna na multi-level marketing doon sa business for home. Yan, pinakita po natin yan ng maraming beses. Pero dahil nga po siyempre ay sa pagdami po ng member ng Crowd1 ay hindi po natin maiwasan na magkakaroon po ng problema kasi nga nakita kong naging malaking problema po ng mga leaders talaga ay yung sa delayed withdrawal kasi nga yung iba hindi nakaka-withdraw, yung iba naman ay updated ako kami mag-asawa, updated po ang withdrawal namin sa Bitcoin, wala pong utang ang company kasi nga bakit? Kasi nga po ay nagtatrabaho kasi tayo. ganito lang naman kasi yan sa isa pong normal o sabihin sa traditional na pamamasukan natin, di po ba kung hindi ka magtrabaho, lalo yung mga no work, no pay, hindi po kayo makakatanggap talaga ng sweldo. So ganun din po yan sa larangan po ng business natin. Pag ang company ay wala namang nakikita na itinutulong ka na mapalaki yung ating network o yung ating company, matulungan siya, siyempre, tinitignan nila yung mga masisipag talaga. Kung kaya, praise God, dahil nga po ay, kung yung iba po ay, yung nga po, namang problema kasi nga, siyempre, yung iba kasi ay talagang pinabayaan na yung kanilang account. Kumbaga ay iniwanan na at may iba na silang pag-ibig, hindi ko naman babagi na pag-ibig, ay siyempre ay kung sino po yung loyal, ay yun po yung mga talaga, yun po yung mga nag-benefit. Yung mga active kasi nga po ay marami kasing marami silang tinitignan din po yan kung merong galaw ba yung network natin, nagbabay na rin ba tayo, nag-matching bonus ba tayo, meron ba tayong activity points, yung required activity points, lahat po yan ay tinitignan. At pag nakita nila na ikaw naman ay super active, talagang mahal na mahal mo si Crowd1, mahal ka rin po nila, ibibigay kung ano yung para sa iyo, na nangyari nga po sa aming mag-asawa. Wala pong na-delaying sa amin, withdrawal sa Bitcoin. Pero dito po sa nakikita ko po ngayon na C1 token, pag nag-launch na po siya, yan, papakita na po natin yung ating slides para ay mabigyan niyo po ito ng pansin, lalo't nasa epic promotion pa tayo. Napakabait nga po ng company dahil ay binibigyan pa rin tayo mga member ng Crowd1 ng chance na makapagparami ng token bago lumabas sa public. Siyempre pag lumabas na sa public, iba na ang presyo niyan. Kung ano na po yung latest price po niya sa CoinMarketCap o doon sa global exchange, ay yun na po yung bibilin ng mga investor, yung mga kasi may mga investor po ng mga startup cryptocurrency, tandaan niyo po yan, kagaya nung nag-launch yung X token natin, pumasok na po yung mga malalaking investor, marami silang mga binili na mga token, kung kaya ay hanggang sa umabot sa 200 pesos per token natin noon, yung XT, at marami pong nakinabang na mga pioneer po sa Unity dito sa ating Filipino community. Isa na dyan si Ma'am Beth na kabili nga po ng motor at saka laptop na cash, at yung iba pang mga players natin. So ngayon, ganun din po yung mangyayari dito sa ating C1 token, na tayong unang mga naniwala, hindi pa man siya naglalans, ay nagbili na tayo ng mga token natin kasi naniniwala tayo doon sa sinabi ni founder na gagawin po nilang top 5 cryptocurrency po yung ating token, kung kaya
ganun po yung kalaki ng paniniwala natin na pag nangyari yon ay siyempre advantage ng maraming token. Ayan, congratulations pala kay Ma'am Luminada ng Team Canada. Pero siya po ay nakabase sa Taiwan, ay nagpabili po siya sa akin ng air na ma-upgrade po sa water. Ayan, so na-include na po kahapon. Kaya yun, meron po yung 7,500 token. At dun sa mga habol pa po, ay humabol na kayo kung kaya nyong gawa ng paraan, kasi ngayon po ay 2 pa lang naman, meron pa tayong 13 days na makapag-upgrade po kayo, ay gawan nyo po ng paraan. Yung pong tanong kanina ni Ma'am, sino yun, Ma'am Beth, yung nagtanong kanina na kung mapapakinabang yung si Maria Socorro po. Ma'am Maria, ang alam ko po doon, di po ba dati may mga package po tayo na white, black, gold, titanium pro. Ang alam ko doon, kahit na hindi mo na kayo makabili ng package, pero yung sinasuggest namin makabili kung kaya, kung hindi naman, ay i-ano nyo lang po, i-upgrade nyo lang po sa element package. Yung element package, wala pong bayad yun. Di ba? Tandaan nyo po yun, na mai-click ka lang po doon para maging element status siya. Di ba? Tandaan nyo yun? Yung pong may i-click lang po tayo doon para yung package mo mapapalitan na. Diba, Titanium Pro ka, Titanium, mapapalitan na po yun ng element package. So yun yung alam ko na pwede pong mag-convert ng C1 rewards tsaka loyalty points. Ayan, yun po yung alam ko. Kaya kailangan po ay i-click nyo po yun para maging element status po kayo. May iba na po kasi yung package ninyo pag yung element isa. Papakita ko dito sa kabila. Papakita ko lang muna dito para po maintindihan niyo yung sinasabi ko. Dito muna ako mag-share bago tayo pumasok sa token. Ayan, okay, papasok ako dito. Papasok po ako dito sa downline para makita niyo po yung sinasabi ko. Ayan. So kita niyo po, yung mga hindi pa po nakapag-convert. Nakikita, sir. Yan, yung mga hindi pa po nakapag-convert, ganyan po yung makikita nyo. Yung hindi pa po niya click yung element status, yan, ganyan. Nakikita nyo po yung letter T, titanium. Ibig sabihin, tulog po yan. Hindi po niya ginagalaw yung account niya. Hindi siya updated. Kung kaya, remaining pa rin siyang titanium po yung kanyang package. Pero, yung mga yung pong nakasunod po ng update na yan, at either yung sinabi ko, either white, black, gold, titanium ka, magiging ganito na siya. Yan, ganyan po magiging tsura niya. Yung wala pong package yung binabanggit ko, ganyan siya. Ito yung mga multiple account ni Coach Danny. Ganyan po siya, magiging ganyan. Elements member, wala pa pong package na nabili yan. Element member lang po yan. So yan yung alam ko na pwede pong mag-convert ng mga siwa rewards saka loyalty points. Kailangan po ay sabihan niyo po yung mga member ninyo na mga old package pa po na kahit na hindi sila bumili ng ating NFT, ay dapat maging ganyan po yung status ng kanilang account. Yung may nakalagay na elements member. Yan po yung pagkakaalam ko para po ay yun po masabi. Ayan, kita niyo po yung mga yan, member din po ito nung nasa taas, kasi isang pamilya ito ay yung pinabayaan na account nila. Ganyan pa rin, black pa rin, yan. Black pa rin, hindi pa rin po na-change hindi pa rin na-change yung iba. Kaya yan po yung dapat nating i-change ng element status. Yan, okay. So yan po nasagot ko na po yung hindi po ako 100% na sure dyan, pero mas maganda pong gano'n na lang pong gawin natin para po ay sure na maiko-convert natin yung ating At saka po ang number 1 po na sinabi doon sa global webinar, kailangan po ay KYC approved. Ano naman po yung KYC approve? Yan, pupunta po kayo dito sa magbubukas po ako dito ng isang hindi KYC para alam niyo po ang sitwasyon ng hindi KYC. Papasok ako doon sa dito sa akong biyanan niya. Hindi pa ito na KYC. So ang KYC, pag hindi pa po kayo naka-KYC, ay dito kayo papasok sa account.
then click nyo po yung upload KYC. Yan. Pag, ayan, nakita nyo po. No KYC uploaded yet. Please upload your selfie and ID documents below. Yan. Important, please make sure that your personal details are 100% correct and matching your KYC documents. Kailangan po, kung ano po yung nakalagay sa ating dito, yung details, yung mga linagay po natin dito, ay kailangan po ay, ito halimbawa yan, kailangan po magmamatch doon sa government ID na ilalagay ninyo. Kailangan magmatch tsaka yung date of birth. Yan, importante po yan. Kaya tapos ang pagsi-selfie naman, ayan po, nakalagay din po dyan kung paano mag-selfie. Ayan, yung may correct. Tingnan yung may correct. Yun po yung nasa unahan. Kita niyo po ay madilim. Meron pong shadow ng natakpan po yung mukha niya kaya kalahati lang po yung maliwanag. Tapos yung pangalawa naman, ano naman nakikita dito sa pangalawa? Yung likod niya po ay hindi white background. So ang kailangan po pag kayo po ay magsi-selfie, dapat po ay white background yung likod ninyo. White background, take note, white background. Yan, hindi rin po pwede yung mga ganyan, hindi rin pwede yung, yan, nakashade nga po, ay may eyeglass nga po yung nasa unahan, pero malabo naman yung picture niya. Tapos sa pangalawa naman nakashade, hindi po pwede ang nakashade. So yung pangatlo, pwede siya kahit na may eyeglass, pero malino yung pagkakakuha. At saka pag, pag yung mga Muslim natin, mga kapatid naman, di ba, nagtatakip ng mukha yan, di ba? Hindi rin po pwede yung ganun. Kailangan po ay kita po yung mukha. Okay, kahit na nakasuot ka ng belo, yung sinusot ng mga Muslim na mga babae, pero dapat ay hindi nakatakip yung mukha. Hindi po siya ma-approve. Ayan, so ganyan po ganyan. Ganyan po yung status ninyo. Lumalabas po na red pa siya kung hindi pa siya KYC approved. Ngayon, pag ni-upload nyo na po yung inyong government ID na match doon sa ating details na linagay dito, plus yung selfie at walang problema. So ganito na pong lalabas niyan pag KYC approved na. Babalik ako sa aking account. Yan, ganyan na pong makikita ninyo pag KYC approved. Green na siya. Yan. So yan po yung mga pwede pong makapag-convert ng mga C1 rewards saka mga loyalty points. Yung pong mga KYC approved. Pero antayin pa rin po natin yung kompletong detalye after ng event para po mas maliwanag. Pero yan po yung sinabi kasi doon sa global event nung nag-present si Sister Odo, yung team niya, ay yan po yung binanggit nila doon. Kailangan po ay KYC approved tayo. Okay. Yan. So pupunta na po tayo sa token. Yan, sa token. Para yung mga hindi pa po nakabili ng token ay mapaghandaan nyo po ito. May 12 days pa po. Okay, share screen tayo dito sa Ayan. Kung mapapansin nyo po sa aking profile, ay yan po yung nasa profile ko, background sa profile ko sa Facebook. Kasi nga ay talagang, ako po talaga ay fanatic sa mga cryptocurrency. Marami na po akong sinalihan ng mga startup cryptocurrency, at nandito po sa team Unity rin, yung mga kasama ko na nag-try sa mga different cryptocurrency. Pero yung iba ay nawala na lang parang bula, yung iba naman ay waiting pa rin hanggang ngayon. Years na po. Yung isa pong binabanggit ko sa inyo ay 2015 ako nag-join at nakapag-create din po tayo ng malaking team, parang director din po yung rank ko doon. Pero until now ay hindi pa po napipera. 2015, so ngayon ay 2020, so 8 years na po. Imagine that, 8 years na hindi pa rin nadadala sa blockchain. Pero may balita naman na siya ay papasok din sa ating Polygon, at yun po yung inaantay namin na sana ay magkatotoo na. So sa ating pong C1 token ay naniniwala ko na mas mauuna pa ito doon sa isang sinalihan ko 8 years ago. At may isa pa, yung isa naman na Vietnam naman, ay 3 years ago na rin po yun, na nakahang pa rin po yung mga
token namin. Nandun pa rin, ang dami pong mga ginagawang mga papalit-palit na ganito para ma-exchange mo, pero hindi na po ako sumunod kasi nga ay parang nangunguha lang po sila ng kapital. Kaya inaantay na lang namin yung talagang i-exchange siya kagaya ng C1 token natin. Ayan. So sabi dito, ensuring a successful launch. Kita nyo naman dito sa kanan, kita nyo sa kanan, rocket po yan, no? Kita nyo po yung picture. Ayan. Hindi natin napapansin ito, pero ito ay picture ng rocket na nag-launch. Kita nyo? Diba? Baka yung rocket Mambet na pumunta ng buwan. Baka ito yun eh. Ayan. Yes. To the moon. Sabi dito po, yung ating C1 token, babasahin ko na lang po dito sa para mas detalyado. Sabi dito, the C1 token will be an ERC20 token, the standard used for creating and issuing smart contract on Ethereum blockchain, and will be native on Polygon network. Ayan, kaparehas din po yan ng ating IX token. Nasa Polygon din siya. This will result in swift, efficient, and transparent peer-driven transactions. A truly seamless experience awaits the C1 community. Ayan. Kaya tayo po talaga yung unang makikinabang, especially po yung may mga token. With the C1 token, we are envisioning a revolutionary new payment system, fully automated and completely decentralized. Ayan. Yes, it's ambitious, but C1 is known for changing the game. We are breaking new ground, redefining the possibilities of the industry in its entirety. This is worth changing and you will be right there with us. Ayan. Tayo pa rin po. Mahal na mahal tayo talaga ng crowd one dahil tayo yung binibigyan ng chance na unang makabili nito habang mura pa siya. So yun po yung ating ayan, nandito na po yung rollout dates. Kaya nga sinasabi ko, i-picture nyo ito. Ito, importante po ito na ma-picture nyo para meron kayo ipakita sa mga member ninyo na ito na, papalance na po yung aming token, C1 token. So dito, nakalagay po dito, 9 October, airdrop page. Ayan, dito ko po nakita yung airdrop page. So, may hinala ako dito na sa October 9 ay baka i-airdrop na po yung mga token natin sa ating mga wallet. Kaya dapat ay yung may mga NFT package ay i-connect nyo na po yung mga wallet ninyo, yung mga MetaMask, kagaya ng ginamit natin sa ating pong Planet IX. All users will check through the C1 login page their current token allocation. Diba? Anong pagkakaintindi nyo dito? Diba? Parang i-airdrop siya, diba, Mambet? Anong pagkakaintindi, Mang Gloria, ang pagkakaintindi niya dito? Kasi, yes, yan na po. Airdrop page nakalagay. Ayan, 9 October. So, antayin natin 9 October. Malay natin, yung mga token natin, ayon sa package na nabili natin, makikita na natin sa ating mga wallet at makikita na rin natin yan sa OpenSea. Di ba? Kagaya ng IXT natin. OpenSea ba? Hindi sa, doon sa wallet. Doon makikita Polygon. Polygon, sa MetaMask. Yan. Call to action. Airdrop information. Burn of rewards. Loyalty points calculator. Ayan. Doon din po natin malalaman kung magkano ba ang conversion ng ating ng ating C1 rewards, ng ating loyalty points. Kung ilang C1 rewards sa isang token o ilang loyalty points sa isang token. Malalaman din po natin yun sa October 9 during the event. Then token allocation. Steps to increase allocation. Ayan. Tuturo din tayo kung paano po magparami rin ng token siguro yan. Ganyan yung pagkakaintindi ko. Then sa 10th October, yun na po yung pangalawang araw ng event. Pero magsisimula po ng 7. Itong 9 until yan po yung main event talaga, yung dalawang araw na yan. Networkers attending the Crowd1 Dubai event will get exclusive information about the coming token release. So doon lahat malalaman yung token release na sinasabi. Call to action. Phase 1 TGE sign-ups. Invite only community forum. Takeaways, roadmap, token utility, hype video. Ayan, dito naman bet yung excitement.
Bakit? Doon sa 10th of October, ay i-announce din nila yung token utility. Ibig sabihin, yung mga paggagamitan ng C1 token natin. Okay ba yun? Kagaya ng X token natin. Di ba? Yung X token natin, di ba? Ang daming pinagagamitan din ng X token natin. Yes po. Bukod sa nako-convert natin sa real money, matik muna din real money na, di ba yung X token natin ay sinoswap natin ng Astro Gold para maging ano siya, di ba? Para maging pang-rent natin doon sa mga facilities. Tapos, pinambibili din natin sa X token doon sa pwede siya doon sa halimbawa yung may mga walang Y Genesis NFT, di ba? Dalawa yung ano doon pag yung na burn yung rover ninyo, di ba? Dalawa yung kukunin doon. Kung wala kayong Astro Gold, pwedeng IXT, pambabayad, tama? Then, halimbawa tayo naman ay mag-upgrade o gusto nating mapabilis yung pag-claim natin ng mga bio modes, di ba? Dalawa din po yun, Astro Gold tsaka IX token din. Depende doon yung kung alin doon yung gusto mong pambayad. So, napakaraming utility ng X token natin at yan din po yung gagawin sa C1 token. Yan. So, sabihin din po sa October 10, yung utility niya, yung paggagamitan ng C1 token natin. Di ba? Nakaka-excite, di ba? Then, 1st November, token white paper. Yan. Actually, ito yung napaka-importante. Sa mga startup cryptocurrency, para makita ninyong legit talaga siya, kailangan mailabas siyang white paper na sinasabi. Kasi sa white paper, nandyan lahat yung paano siya nagpa-function. Yung utility, nandyan kagaya ng ating white paper sa Planeta X, di ba? Makikita mo lahat doon yung roadmap, kung saan papunta yung Planeta X, di ba? So, ganun din po dito. First release of white paper and tokenomics for October. 1st November po itong binabanggit dito or since day. 1st November, yan. Community Discord will start accepting more members if EQ and TGE plans will be more openly shared. Ayan. So, meron na rin po tayong Discord channel pero hindi ko alam kung bakit sinabi dito. Siguro ay in-stop mo na yung pag-accept. Pero dito po sa November 1 ay mag-start na po ulit silang magtanggap ng mga gustong pumasok sa Discord channel natin. Kasi yung Discord po, for your information, nandyan din po yung mga latest updates kagaya ng Discord na ginawa ng Planeta X. Kung kaya doon sa announcement, doon tayo nag-aabang kung kailan yung airdrop, makikita yung airdrop, ano na yung mga latest updates. So doon nila nilalagay sa announcement. Ganon din po sa ating Crowd1, meron na rin po ang Discord channel kung saan may mga announcement din po doon. Then call to action, phase 2 TGE sign-ups. Itong gusto kong malaman kasi may phase 1 TGE sign-ups dito mambit. Tapos dito naman phase 2 TGE sign-ups. Gusto kong malaman yung meaning ng TGE kasi hindi ko pa alam. Airdrop farming through sales competition. Meron ng competition dito mambet. Takeaways, white paper, community feedback. Ayan. Nakita niyo po na talagang ang C1 management ay talagang pinaghandaan na po itong event na ito. Kung kaya, although bitin pa po tayo ngayon kasi gusto nila na yung mga makakapunta doon, yung unang mga makakasaksi ng mga ito para naman pakonsuelo po sa kanila kasi siyempre yung mga pupunta ng Dubai kagaya nung ginawa namin, gagastos po talaga tayo dyan. Yung airfare, yung hotel, tapos siyempre yung pag-giro mo doon o yung pag-iikot mo doon. Lahat po yan ay meron pong perang kasama. Kailangan po ng medyo malaking budget. Pero yung nga po, ang maganda lang dito sa ating pong event ngayon, ay magre-release sila ng 1 million C1 token at una ay doon muna sa magpaparapol muna sila ng 10 major prizes, then yung matitira ay i-distribute na sa lahat ng mga atin doon. Kumbaga mababawi din mambet yung ibang nagastos kasi kung yung C1 token natin ay mapepera na, of course ay mababawi din po. Ayan. Then next po, ayan, nakita nyo po dito, yung C1 rewards and loyalty points ay i-burn din po natin siya
kagaya po kung matatandaan niyo po yung ating badge, 'di ba? Meron tayong bronze badge, silver badge at saka gold badge, 'di ba? Ang ginawa ko po diyan para ko po makuha yung gold badge, na yung gold badge na yan po yung nagbibigay ng monthly airdrop. Napaka-importante po ng gold badge na yan. Kung wala kayo niyan, ay pwede kayong bumili o kaya magbo-burn po kayo ng bronze o kaya silver. So ganito po ang ginawa ko niyan. Nung bumili po ako ng mga cargo drop, may kasama po yung badge. Either ang makukuha mo ay random din siya. Either makuha mo ay bronze, makuha mo ay silver o kaya gold. At napakahirap pong makuha yung gold kasi 1% probability lang din po siya, kagaya po ng ating blueprint. So, ang ginawa ko po doon, para makuha ko po yung gold badge, ay meron po akong 20 na bronze badge, 20. So, ang kailangan para makuha mo po yung gold badge, kailangan may 25 ka na bronze badge. Bakit 25? Kasi para maging gold badge siya, dadaan ka muna sa silver. So ang limang bronze badge, susunugin mo yon o ibaburn mo yon para maging isang silver. Okay ha? Dahil ang requirement po ng gold, 5 silver ang requirement. So, yun po, 25 divided by 5, 5 siya. 5 na silver. So, ang ginawa ko doon, dahil 20 lang siya, 20, nung masunog ko siya, nung maburn ko siya, ay 4 na silver lang po siya. So, ang ginawa ko para makumpleto yung 5, bumili na po ko sa OpenSea. Kaya ako po nakuha yung tinatawag na gold badge na napaka-importante. Siya po ay, bukod sa nagbibigay po siya ng monthly airdrop, siya po yung laging nauuna 1 hour before na makabili ng mga Genesis. Kung matatandaan niyo po, pag nagbebenta ng Genesis NFT ng Planetary X, inuuna muna yung may mga gold badge 1 hour before the public. So, yan po yung mangyayari sa ating mga C1 rewards, loyalty points. I-burn din po natin siya o ipa-farm natin siya para maging Crowd 1 token o C1 token. Yan, maliwanag po ha. Binigyan ko po kayo ng example doon sa ginawa po namin doon sa Planetary X, dahil ganyan din po mangyayari sa ating C1 rewards at saka loyalty points. Dahil ganyan na po siya. Pero yan po ay malalaman po natin yung complete detalye doon nga po sa gaganaping global event this coming October 7 to 10. Then ito na po yung good news. Ayan, yan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Na lahat po ng mga old members natin na nag-join mula nung simula to 4 years ago or 3 years ago, ang una pong binigay sa atin, kung matatandaan nyo po, ay C1 rewards. Yan po yung clinic-claim din po natin everyday. At depende po yan sa inyong level. Kasi may level din po yan eh. May level, kaya kami ni Coach Danny, level 20 kami, na maximum po namin yung pagkiklaim ng C1 rewards. Kaya kagaya po nitong itong ating virtual options. Tandaan nyo po ang virtual options, di ba? Depende rin doon sa package na hawak ninyo sa dami ng virtual options na claim natin everyday. So kami ni Coach Danny, maximum na uli kami. Dahil kami ay PIP element, kaya 88 po ang nakiklaim namin everyday. So nung na-reach po namin yung level 20 dito sa C1 rewards, na maximum po namin, at nakakapag-claim po kami ng more than 1,000 C1 rewards weekly. Kung kaya mapapansin niyo, kami po yung may pinakamaraming C1 rewards na naipon. Si Coach Danny ay nasa 110,000 C1 rewards, ako naman po ay 100,000 C1 rewards. At yun po ay kinonvert na nga po natin ng shares doon sa DPN. Pero yun, kasama din po yun sa mabuburn. Ayan, kung kaya, yan po, congratulations sa lahat ng mga pioneers na may C1 rewards. Si Mambet, hindi niya naabutan ito. Mambet, wala kang C1 rewards, di ba? Naabutan mo ba ito o hindi pa? Meron sir, pero ano lang yung nakuli ko, 500. Basta ilang share lang yun, 2 shares lang. Patapos na po. Okay. Pero meron pa rin. Okay lang po yung parang 2 shares lang yung akin. Okay. So, yun po, yung po yung unang mako-convert into C1 token, yung ating mga C1 rewards. Then pangalawa po na maiko-convert
ay yung loyalty points. Ayan. After po ng Siwa Rewards, kung napatigil na po yung pag-claim natin ng Siwa Rewards, sumunod po ang loyalty points. Everyday din po natin ito claim. At syempre, congratulations sa mga magsisipag na nag-claim. Kasi minsan kasi mambit ay yung bang parang ano yung paggagamitan ng mga ito? Claim ako ng claim wala namang value. Parang ganun yung parang tinamad ka na tapos sinigil mo na pagki-claim. Naranasan nyo ba yon? Marami pong nakaranas niya. Ngayon, ang iisipin mo, naku sayang, nag-clip pala sana ako ng everyday. Another regret, yan yung sinasabi ni Mioni sa inyo, na hindi mo ginawa yung best mo, kaya yan, nag-regret ka. Yan. Congratulations ulit sa marami pong mga loyalty points. Yan, hundreds po o 100,000s po yung mga yan. Kami meron ganun din po karami. Then, kasama rin po na may co-convert sa C1 token ang mga shares natin sa DPN. Ano ba yung DPN? Ang DPN po ay Digital Partners Network. Siya po ang humawak ng mga C1 rewards natin. 3 times po tayong binigyan ng chance na i-convert po yung mga C1 rewards natin into shares. Kung kaya, yung mga nasa loob ng DPN, hindi na po siya C1 rewards, kundi shares na po. Shares. Shares na po siya. At pwede rin po siyang i-convert sa C1 token. So I believe ito yung may pinakamalaki na conversion. Kasi nga ay matatandaan nyo, 'di ba, yung 100 C1 rewards 1 share. 100 ba 1,000? 100. Okay. 100 C1 rewards 1 share. So siguro ito yung malaki kasi nga ay na siya. Share na nga siya. Ayan. So yan po yung good news sa lahat ng ating member na nakapag-antay o yung nabubuksan pa yung mga account nila at nakikita pa yung kanilang Siwa Rewards sa loob, yung loyalty points at saka yung mga shares nila. Yan. May co-convert po natin ng C1 token. Then next naman, ayan. Bukod sa may co-convert po ng mga old and new member ng Crowd1 ng C1, ang lahat ng mga holder ng C1 rewards, loyalty points, tsaka DPN shares, tignan nyo po ang advantage ng may mga bagong package. Ayan po. Diba yung pinakita ko sa inyo kanina, pag hindi pa niya na-click yung element status ay makikita nyo po yung mga package nila na white, black, gold, titanium pa. So lahat naman yung may mga C1 rewards. Pero yung nga po, yung sinasabi ko nga po, kailangan na ay mai-convert nyo po ng element status para mas sure na may co-convert natin. Dito naman po, advantage po na may mga NFT package na. Bakit? Bukod sa yung mga Siwa rewards natin, loyalty points, DPN shares, may co-convert natin sa C1 token, bibigyan pa po ng bonus. Kita nyo? May bonus kasama ho. Yung may mga new NFT. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nasamantalahin nating bumili ng NFT package habang hindi pa po nagla-launch yung C1 token natin. Kasi nga ay sayang naman po yung mga bonus na makukuha natin. Ayan. So yan po yung good news sa mga old and new. Kaya sabi ko old and new na kasi nga ay lahat po yan may mga Siwa rewards, loyalty points, saka DPN shares. Pero advantage naman, nung may mga new package na, NFT package na kasi may additional bonus pa. Okay po, maliwanag po Ayan. Kaya dito, ang tawag dito, do you have any object of C1 token? Kita nyo po yung, yung kamay, nakaturo po doon sa taas o one Crowd1 token. Yet, get them discounted before the launch. Kasi nga po yung epic promotion natin, ang laki po ng madi-discount po natin. Imagine nyo na lang po yung mga Earth package na mag-upgrade ng Air. Kasi ang Earth po, meron po yung 1,000 C1 token na airdrop. Yung pong ating Air, meron po yung 2,500 na C1 token na airdrop. Pero pag ikaw ay holder ng Earth na po at i-convert mo at i-upgrade mo po ng Air, automatic po yon na magiging water na po.
water na po. At ang water po ay meron po yung 7,500 token. Si Ma'am Luminada kahapon, wala pa po siya kasing package talaga. Wala pa siyang nabiling package. Kaya kinuha na niya kaagad yung air. Hindi na siya duman sa earth, air na kaagad. Kaya nakuha niya water din. Ganon din po yun. Palos parehas din po yung magagastos natin. Ayan. Kung kaya, ayan po. Ayan, kita niyo po. Do you know that you can use any of these? Either old ka, new ka, ma-convert po yung mga hawak na po nating mga assets sa loob. So, yun po, yun po yung ating pong tutorial ngayon about C1 token. Dahil nga po ay gusto namin talaga, especially po ang mga member ng unit team, tayo po yung mauna, tayo po yung pioneer, tayo po yung maka-ipon ng maraming token para pag yan po ay pumasok na po sa global exchange, I believe na mabilis lang po tumaas ang price po niyan. Kasi nga po ngayon naglalarong 13 cents per token, euro. At malay natin, hindi natin alam, malay mo pag nag-launch na siya at makikilala na yan ng buong mundo. Baka umakyat ng 50, 1 euro, 2 euro, 3 euro, and so on and so forth. Hindi natin alam. Pero ang laki po ng chance na talagang mabilis po tumaas ito ang value niya. Why? Because we have more than 50 million potential users na kaagad na member pa lang po ng Crowdon. Wala pa po yung labas doon. Diba? Kung kaya, yun po. Congratulations po. Especially po yung may mga matataas na package like Fire at saka PIP Element. Marami pong mga token yan. Kaya yun po, ang tabayanan po natin yung pong ating event, 1 week na lang po, wala na pong 1 week kasi sa Sabado, Linggo na po yon, ay ilang tulog na lang, kaya nandun po yung excitement talaga, parang ako nga minsan na halos hindi na ako nakakatulog dahil ako ay super excited dito sa papalance na ating C1 token. And I believe, ito nga po yung sinasabi naming second wave ay magigising po ang maraming tulog, mabubuhayan po uli ng loob kasi lahat po ng mga yan na mga may account sa Crowd1, old and new, ay may mga asset po yan nakagaya nga po ng CO rewards, loyalty points at saka yung mga DPN shares. Kaya good luck na lang po sa ating lahat at antabayanan po natin yung pong mga latest updates dito po sa gaganaping global event sa Dubai. Yun lang po at God bless po sa ating lahat. Back to you, Ma'am Beth. Salamat. Okay po, Sir Eddie. Okay, so yan, palakpakan naman po natin ang ating napakagaling na mag-update. So, ayun na po, yung mga nagtatanong, ano ba yung mga dati, di ba? Ano ba ang magiging network natin? Andiyan na, nasagot na po. Under po tayo ng Ethereum, Polygon. Okay, asan ba yung white paper? Saan ba tayo pupunta? Di ba? Nasagot na rin po. Okay na ho ba? Okay, so yung mga pending mambet, di ba? So nasagot na po lahat. May liwanag ang buhay, parang Meralco. Sir Eddie. Okay, so congratulations sa bawat isa. Okay po.